Di ako nag-abroad, worth it nga ba? Grabe yung question na yan. Noong college ako, before I graduate, pangarap talaga ng magulang ko na meron siyang anak na OFW. Kasi we are 6 in our family and pang 5 ako. Yung mga ate ko nag-nurse, police, and engineer. Civil engineer, isa kong kuya. And sabi ng nanay ko, na pangarap ko na may anak akong OFW. So, syempre, bilang anak, pangarap din natin kung ano yung pangarap na magulang natin na matupad. So, that time, sabi ko sa mama ko, okay ma, I'll try mag-abroad. I'll go to Dubai. Kaya nag-aral ako that time na mabuti talaga. Imagine, 3 years and a half. Di ba dapat 4 years ang college? Pero tinapos ko lang siya ng 3 taon at kalahating taon. Ganun ako nag-work hard. Kasi sabi ng nanay ko na mag-aral ka na mabuti para pag nakapag-graduate ka, pag nag-apply ka ng ibang bansa, you have a good grades, madali ka makapasok ng trabaho. And that time, sinunod ko. Siyempre, masunurin tayong anak. Gusto kong tuparin yung pangarap nila. So along the way, parang nung nakita ko na tong negosyo na to, Elite's Empire, tapos ang dami ko nakikita ang mga OFW na they are earning big sa ibang bansa, pero hindi pa sila nakaka-uwi for good. And may mga ilan naman na meron silang bahay sa Pilipinas, napagawa, napatapos, meron din silang mga sasakyan, pero hindi kasi ako tumingin doon sa results nila. Bakit nasa abroad pa din sila at hindi sila umuwi sa Pilipinas? So doon ako tumingin. Kaya sabi ko that time, sabi ng mama ko, nag-graduate ka na, apply ka na sa Dubai. Sabi ng nanay ko, eto pwede ka mag-accounting doon kasi yung course mo naman almost pwede na mag-accounting ka doon sa ibang bansa. Kasi meron daw siyang kaibigan na yung anak no nasa ibang bansa at kumikita ng malaki. So parang okay, ngumiti lang ako sa nanay ko, pero along the way, nung malapit na yung graduation, doon ako napaisip. Sabi ko, worth it nga ba na mag-ibang bansa ako? Mga muhan sa ibang lahi. Yun yung tanong ko sa sarili ko that time. And naging observant ako. Tiningnan ko yung buhay ng mga nauna sa akin. Yun talaga. Kasi sabi nga ng mentor ko, mga multi-millionaires dito sa negosyo na to, if gusto mo makita yung buhay mo, tingnan mo yung buhay ng mga tao na una sa'yo. Those people who are doing their work for 5 to 10 years, 15 years, 20 years, ano yung buhay nila ngayon? And sa mga nakita ko na mga OFW, may mga iila na talagang kumikita sila ng malaki. Kung yun yung buhay ko at hindi pa din makauwi-uwi ng Pilipinas, kasi marami sinusuportahan sa Pilipinas, hindi naman tayong mga Pinoy 100% yung love and support natin sa pamilya natin na parang kahit wala nang matira, ibibigay natin. Yun talaga yung parang ano ng Pilipino. Kaya sabi ko, worth it nga ba? Doon yung tanong ko sa sarili ko Graduate na ako ng college that time. Worth it ba talaga na mag-a-abroad ako? Alam niyo, muntik na ako mag-process ng papers doon. Muntik na talaga. And one decision that I made, doon nag-start, nag-change ako. Not just ako, but my life. I asked my mentor. Consult ako sa mentor ko. Kasi that time, I'm doing this business already. Sabi ko, mag-a-abroad ako. Gagawin ko tong negosyo kahit nasa abroad ako. Kaya ko naman ipagsabay kahit part-time. Di na sinabi ko sa mentor ko. Shout out Empress Pearl Hung. Then sabi niya, sige, before ka mag-decide at mag-process ng mga papers, ano ba yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Yun ang tanong sa akin. What do you really want na mangyari sa buhay mo? Sabi niya, tingnan mo yung mga nauna. Yun yung pinaka number 1 na sinabi niya sa akin. Gusto mo ba yung life nila na may bahay pero iba ang nakatira? May sasakyan pero hindi mo madrive ang sarili mo sasakyan kasi nagtatrabaho ka sa ibang bansa. So parang ako, as someone, nag-iisip na ako that time. Sabi ko, oo nga. Yun lang, wala akong ibang nasabi sa sarili ko. Oo nga. What if kaya mag-travel ka ng ibang bansa, not for you to work, but to enjoy life? Sabi ko, possible pala yun, na pupunta ako ng ibang bansa, hindi para magtrabaho, kundi mag-i-enjoy ako sa buhay ko. And that time, I decided right away na okay, hindi na ako mag-abroad. Actually, meron na nga kaming contact na parang pag nag-process na ako ng papel, pwede na akong lumipad ng ibang bansa agad. And after that, sinabi ko na okay, I'll do this business. Mas excited ako. Kasi yun lang yung tanong sa akin ng mentor ko Happy ka ba sa desisyon mo na mag-abroad ka? Or mas happy ka na ito yung gawin mong negosyo? Alam niyo lang yung tanong niya sa akin. Sabi ko, okay, I'll stay here in the Philippines. Hindi ako mag-abroad. Kasi nandun yung happiness at excitement ko pag itong negosyo na to ang pipiliin ko. Kaya after that, with that decision, so syempre, yung parents ko hindi agad nag-support sa akin na pangarap ko na may anak akong OFW. Sabi ko, ma, ito mo na yung pangarap mo na hindi ko tutuparin. Hindi ako susunod. Naging masunurin ako sa nanay ko talaga. Sa parents ko, sobrang masunurin ako. Parang kung right hand ako ng parents ko sa pagninegosyo. Sabi ko, ngayon lang ako, hindi susunod. Eto lang, hindi mo na ako susunod sa inyo. Kasi mas may nakikita ako na beautiful possibilities na mangyayari sa akin, hindi lang para sa akin, but para din sa inyo. Yun. So wala naman din nagawa yung magulang ko. Suportahan na lang din nila ako. And right now, sabi ko nga, worth it ba na hindi ako nag-abroad? I tell you, sobrang worth it. Kasi in 5 years doing this business online, grabe yung mga results na na-achieve ko. And imagine sa 5 years ko na ginagawa to, I have
17 countries na napuntahan ko. Hindi para magtrabaho, para mag-enjoy sa buhay. And habang nagta-travel, kumikita din po tayo. Kaya masasabi ko sa mga nanonood ng video na to, if you are an OFW na nandiyan ka na sa bansa na yan, ngayon pa lang simulan mo na magnegosyo. Negosyong online. Kasi pa nagnegosyo ka na physical, kailangan mong bantayan. Again, kami may negosyo na traditional business, kailangan mong bantayan ang taga-bantay. Reality talaga yan sa traditional business. And if you want to build your own business, my best advice for you, join this kind of business na everything is online. Kahit nasa abroad ka, kaya mong kumita. And time will come. Don't wait for you to go home for you to build your business. Ngayon pa lang, simulan mo nang magnegosyo. Nasa ibang bansa ka. And if you are here in the Philippines, sa Pilipinas ka na, then find a business na alam mo may system, merong mentors who will guide you. And aside from that, you have the company na solid talaga, na matagal na nakatayo ang company na yan at marami ding gumanda ang buhay. So if you will ask me, sige, maybe you are saying right now na okay, Ana, I'll start to build my own business. So the best business na sisimulan mo, this one. This kind of business, Elite's Empire under AIM Global, na 19 years na existing our company and Filipino-owned pa talaga yung kumpanya na to. So that's all guys. Again, worth it na hindi ako nag-abroad kasi mas gumanda lalo yung buhay ko. Hindi lang ako kasi marami na tayong napapauwi na OFW na right now nandito na sa Pilipinas, kasama yung pamilya at kumikita pa ng malaki. So by the way, I'm Ana Rose Argawanon, the Iron Lady of Elite's Empire. Thank you for watching this video.